mahalaga po sa tao yon kasi basic need natin yon. Ang maganda po dito kasi doon sa company na yon nag-o-offer po sila ng foreclosed properties na mura. Kasi karamihan po sa mga na-foreclose na, syempre mura po yan ibebenta. Malaki po yung diskwento. Yun nga lang po, before ka bumili ng isang foreclosed property, make sure na you do your research muna. Paano ba yung foreclosure status? Ano ba yung implications ng bawat foreclosure stage? Ako po, I recommend na kung gusto mong mag-invest sa mga foreclosed properties, bumili ka ng property na consolidated na yung titulo sa pangalan ng seller or ng company. Para madali mo na po siyang maipalipat sa pangalan mo, yung title. Ma-transfer po ninyo agad. Kasi kung iyan po ay nasa kalagitnaan pa ng foreclosure process, let's say, mag-aantay ka pa ng redemption period na 1 year, or kung wala pa pong auction sale, ay ikaw pa po yung mag-aasikaso nun hanggang ma-annotate yung certificate of sale at saka pa magra-run yung redemption period. May 1 year po kasi ang original na may-ari ng property na may chance pa siyang ma-redeem niya yung bahay niya. Required by law po yun. Yan po yung tinatawag na redemption period. So kung ikaw ay investor, I think mas okay na yung bilhin mo ay consolidated na yung title under sa name ng company or ng seller. So, madali na po yung title transfer. At isa pa, karamihan po sa mga foreclosed properties po kasi ay, ang kanilang rule po ay as is, where is basis. Meaning, kung ano po yung hitsura at condition ng bahay, which is normally po, hindi na po sobrang ganda po ng bahay, syempre. Minsan lang po yung sobrang ganda pa. Kasi, syempre, foreclosed property na po yan. So, matagal na pong hindi na-renovate. So, nasa sayo naman yun. Ikaw naman yung mamimili. Basta po alam nyo na kapag foreclosed property, para ka namang bumibili ng second-hand na property niyan. So, meron kang budget konti for renovations. And, if ever may nakatira po sa bahay, either informal settler or mga illegal occupants, ikaw po yung mag-aasikaso nun para po manghingi ka ng tulong sa sheriff na mapabakante po yung bahay. Normally po, ang seller niyan or ang company na nagbebenta, sa inyo po ibibigay yung responsibility na yon. So, make sure itatanong niyo po iyon. Ako ay highly recommend na dapat pag-aralan mo muna para aware ka, and then magtanong ka kasi meron naman po yung account officer na siya pong mag-aasikaso ng mga inquiries mo, documents mo, at yung concerns mo as a buyer. Alright? Sana po nakatulong. Salamat!